Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Welcome to DJ Sean Stories. Turn on your notification bell, like and subscribe para sa crime stories araw-araw. Sa panahon ngayon, lahat yata ng uri ng sugal ay mayroon tayong makikita. Karamihan nga sa mga sugal ay nasa mga kasino at online. Pero para sa ating kwento ngayon, ito yata ang pinakaunang storya na aking gagawin kung saan ang isang kasambahay sa Australia ay nakagawa ng krimen dahil sa pagsusugal. Ang kasambahay sa ating kwento ngayon ay kinilalang si Hani Papanicolaou, 38 years old. Si Hani ay nagmula talaga sa bansang Indonesia. 23 years old lamang si Hani nang nakilala niya ang lalaki na si Nick Papanicolaou, isang Australian na nooy 43 years old. Naging customer ni Hani si Nick sa isang restaurant sa Indonesia. Hindi nagtagal, nahulog nga ang loob ni Hani at Nick sa isa't isa at nagkaroon sila ng isang relasyon. Taong 2008 nang ikinasal si Hani at Nick. Hindi kalaunan nag-migrate nga sa Australia ang bagong mag-asawa. Nang nasa Australia na ang mag-asawa, palagi nagpapadala si Nick ng pera sa pamilya ni Hani na nasa Indonesia. At kalaunan ay nagkaroon ng isang anak na babae at isang anak na lalaki ang mag-asawang Hani at Nick. Nang dumating na si Hani sa Australia, nagtrabaho siya bilang isang house cleaner. Nagtatrabaho din si Hani sa ilang bahay sa Sydney hanggang sa ng taong 2018, nakilala niya ang babae na si Marjorie Welsh, 92 years old. Si Marjorie ay mag-isa lamang nakatira sa kanyang bahay sa Sydney, Australia. At naghahanap nga siya ng cleaner ng kanyang bahay kaya nakilala niya si Hani. Matapos niyang ma-interview, nagustuhan ni Marjorie si Hani dahil mukhang mabait at masipag umano ang babae. Sinigurado naman ni Hani kay Marjorie na gagawin niya ang lahat para hindi masira ang tiwala na ibinigay sa kanya ni Marjorie. Ang setup ng trabaho ni Hani kay Marjorie ay tuwing umaga hanggang hapon ay maglilinis siya ng bahay ni Marjorie at pagkatapos ay uuwi na rin si Hani. Naging close at maayos ang relasyon ni Marjorie at Hani bilang amo at kasambahay. Sa tuwing magkikita ang dalawa, sila ay nagyayakapan at palaging kinakamusta ni Marjorie si Hani. Palagi ding nagkukwentuhan sina Marjorie at Hani. December 2018 ng araw ng Kapaskuhan, nagpalitan pa nga ng regalo sina Hani at Marjorie. Ipinakilala din ni Hani ang kanyang asawa at mga anak kay Marjorie. Masasabi talaga na magkasundo at walang problema sa pagitan ni Marjorie at Hani. Dahil si Marjorie ay matanda na at may sakit, mayroon siyang wireless caregiver pager na pendant necklace. Ito ay isang uri ng medical alarm system na nakakonekta sa 24/7 response center. Kapag pinindot ni Marjorie ang alarm, may operator na tatawag sa two-way speaker para alamin ang kanyang sitwasyon. Kapag sinabi ni Marjorie na may problema, agad na magpapadala ng ambulansya o paramedics ang operator sa bahay ng ginang. January 2, 2019, natanggap ng isang operator ang alarm mula kay Marjorie. Agad na tumawag ang agent na ito sa two-way speaker ni Marjorie. Pero hindi naman nagsasalita ang ginang. Hanggang sa narinig na lang ng operator na sumisigaw na lamang si Marjorie at sinasabing, "Tulungan niyo ako! Tulong! Tulong!" Dahil dito, agad na nagpadala ng ambulansya ang operator sa address ni Marjorie. Ang mga kapitbahay naman ni Marjorie ay nagpunta sa kanyang bahay matapos marinig ang mga ingay. Laking gulat naman ng mga ambulansya nandat na nila si Marjorie na nakahandusay sa sahig ng kanyang bahay at duguan. Nagtamo si Marjorie ng mga sugat at pasa. Bukod doon, may pinsala din si Marjorie na tinamo mula sa mga saksak ng patalim. Agad namang isinugod sa ospital ang kawawang si Marjorie. Matapos gamutin ng ilang araw ay naka-recover naman si Marjorie at nakausap siya ng mga pulis. Hiningan siya ng statement at sinabi nga ni Marjorie na ang umatake sa kanya ay ang kanyang house cleaner na si Hani. Ikinuwento din ng ginang sa mga pulis ang buong pangyayari ng araw nang nangyari ang insidente. Ayon kay Marjorie, January 2, 2019 ng umaga, nagulat na lamang siya nang pumunta si Hani sa kanyang bahay. Hindi naman daw araw ng paglilinis ni Hani sa kanyang bahay ng mga oras na iyon. Ipinagtaka din daw ni Marjorie na sa bakod dumaan si Hani imbis na sa pinto ng kanyang bahay. At bago pa man matanong ni Marjorie si Hani kung bakit siya nandoon, bigla na lamang siyang inatake ni Hani gamit ang kanyang tungkod. Pagkatapos, kinuha umano ni Hani ang mga vase at plato na nakadisplay sa kusina ni Marjorie.
at nagawang hampasin ni Honey si Marjorie gamit ang mga base at plato na ito. Pagkatapos, muling nagpunta sa kusina si Honey at kumuha ng isang kutsilyo. At gamit ang isang patalim, sinaksak ni Honey ang kawawang matandang si Marjorie. Pagkatapos, umakyat ng second floor ng bahay ni Marjorie si Honey. Hinalughog umano ni Honey ang drawer ni Marjorie na tila may hinahanap. Nang hindi nakita ni Honey ang kanyang hinahanap, bumaba siya sa first floor ng bahay ng matanda. Pagkatapos ay agad na kinuha ni Honey ang emergency necklace ng kanyang amo. Pero mabuti na lang bago pa makuha ni Honey ang necklace na medical alarm ni Marjorie, napindot na matanda ito at nakasigaw pa ng tulong sa speaker. Maya-maya pa, pinatay din ni Honey ang kuryente sa bahay ni Marjorie bago tuluyang tumakas. Sinabi din ni Marjorie sa mga pulis na hindi niya akalain na magagawa iyon sa kanya ni Honey dahil nakita naman daw niya na napakabait nito at magkaibigan nga ang kanilang turingan. Dahil dito, agad na hinanap ng mga pulis si Honey. Nang araw din na iyon, agad na nagpunta ang mga pulis sa bahay ni Honey pero wala doon ang babae. Ang naabutan lamang ng mga pulis ay ang asawa nito na si Nick. Hindi naman makapaniwala si Nick nang narinig sa mga pulis ang nagawang krimen ng kanyang asawang si Honey. Tinulungan naman ni Nick ang mga pulis na arestuhin si Honey na nakita nila sa isang parke. Hapon ng January 2 nang nadakip nga ng mga pulis si Honey. Pero mariing itinanggi ng babae ang nagawang krimen. Sa police station, ikinuwento din ni Honey ang mga pangyayari ayon sa kanyang sariling bersyon ng mga pangyayari. Ayon kay Honey, wala siyang maalala na inatake niya si Marjorie. Ang huli daw na naaalala ni Honey ay naglalakad siya sa parke pero bigla na lamang daw siyang nag-blackout. Nagising na lamang daw si Honey na nasa bahay na ni Marjorie at nakita nga niya ito na maraming dugo sa katawan. Sa takot umano ni Honey, umalis siya ng bahay ni Marjorie. At imbes nga natulungan ng kanyang amo ay dali-dali siyang umalis ng bahay nito. Sinabi pa ni Honey sa mga pulis na pag-alis niya ng bahay, dinala niya ang cellphone ni Marjorie at ang kutsilyo. Pero hindi naman naniwala ang mga pulis sa kwento ni Honey kaya inilagay na muna siya sa kustodiya ng mga pulis. Pagkatapos ng interogasyon kay Honey, nagsimula na ng investigasyon ang mga pulis. In-interview ng mga pulis ang kapitbahay ni Marjorie. Ayon sa mga saksi, isang payat ng babae ang nakita nilang tumatakbo mula sa bahay ng matanda matapos ang krimen. Mayroon din nagsabi na ang babae na kanilang nakita ay lagi nilang nakikitang pumupunta sa bahay ng biktima. At base nga sa itsura ng bahay ni Marjorie, tila gusto siyang nakawan ng umatake sa kanya. Pero lumabas sa investigasyon na hindi naman nawala ang mga alahas ng matanda. Sa drawer at ang walking stick ni Marjorie, nakita ng mga pulis ang fingerprint ni Honey. Ito ang pinakamatibay na ebidensya ng mga pulis laban kay Honey, kaya nagdesisyon sila na kasuhan agad ang babae. Si Honey ay kinasuhan ng premeditated murder at ikinulong habang naghihintay ng kanyang trial sa korte. Pero ang nakakalungkot, makalipas ang 6 na linggo, tuluyan ng binawian ng buhay si Marjorie. Ayon sa ospital, napakaraming tinamong pinsala ni Marjorie at dahil sa kanyang edad, hindi na niya kinaya pa ang mga pinsalang ito. Kaya naman itinaas sa murder ang naging kaso ni Honey. Hustisya naman ang sigaw ng anak at kapatid ni Marjorie para sa sinapit ng ginang. Makalipas naman ang ilang araw, binawi ni Honey ang kanyang naunang statement sa mga pulis. Sinabi ni Honey na ang una niyang storyang sinabi sa mga pulis ay kasinungalingan lamang. Dahil ang totoo, nagpunta siya sa bahay ni Marjorie para magtrabaho ng araw na iyon. Pero nagulat na lamang daw si Honey nang kinompronta siya ni Marjorie tungkol sa nawawalang pera nito. Sumagot si Honey sa matanda at sinabing wala siyang kinalaman sa nawawalang pera. Subalit nagalit daw si Marjorie at sinaktan niya ang matanda. Nagawa lang daw saktan ni Honey si Marjorie para ipagtanggol ang kanyang sarili. July 2, 2022, nagsimula ang trial ni Honey. Hindi naman nag-plead ng guilty si Honey sa kasong murder. Ayon kay Honey, may sakit siya sa pag-iisip nang nagawa niya ang krimen. Kaya wala daw siya sa tamang katinuan noon. Ang gusto ng mga abogado ng suspect, manslaughter lamang ang ikaso kay Honey. Sa manslaughter, ibig sabihin, hindi pinagplanuhan ng suspect ang pagpatay sa biktima. Sa manslaughter, wala din daw motibo ang suspect na patayin ang biktima
at posibleng aksidente niya lamang napatay ang biktima. Dahil dito, hindi na muna nagsimula ang trial at inilipat sa ibang petsa ang trial ng kaso ni Honey. Kaya naman siya ay nanatili sa kulungan. May 29, 2022, matapos ang 3 taon simula nang nangyaring pagpatay kay Marjorie, nagsimula ang trial ni Honey sa korte. Sa pagkakataon na ito, inamin na ni Honey ang nagawa niyang krimen. Ayon kay Honey, siya ang responsable sa pagkamatay ni Marjorie pero hindi niya intensyon ang nangyari. Sinabi ni Honey sa korte na nagawa niya ang krimen dahil sa kanyang pangit na naging karanasan at mga problemang hinarap nang siya ay dumating na sa Australia. Naikwento ni Honey na nung bata pa siya, naaksidente siya at malaki ang naging epekto nito sa kanyang utak at pag-iisip. Inamin ni Honey na 1 taon bago ang krimen, siya ay naging sobrang lungkot at bumili pa nga siya ng gamot para maibsan ang kanyang mga nararamdaman. Ayon sa salaysay ni Honey, nahirapan daw siyang mag-adjust sa bago niyang buhay nang dumating siya sa Australia. Isa pa umanong naging problema ni Honey ay ang pagsasalita ng Ingles. Ilang linggo daw nagkulong si Honey sa loob ng kanilang bahay dahil hindi niya makausap na maayos ang mga tao sa kanyang paligid. Isiniwalat din ni Honey na ng taong 2018, nagsimula na siyang magsugal sa mga kasino. Ayon kay Honey, ginagawa niya ito para lamang maglibang. Kapag nagsusugal daw kasi siya, nagiging masaya siya at nakakalimutan niya ang kanyang mga problema. At ng January 2, ng araw nga ng krimen, 30,000 pesos ang naipatalo niya sa sugal. Sobrang gulat na gulat daw si Honey na halos 600 pesos na lamang ang natira sa kanyang bank account. At ng araw nga na iyon, pakiramdam ni Honey nagdilim ang kanyang paningin at doon na niya nagawa ang krimen. Itinanggi naman ni Honey na hinalughuг niya ang bahay ni Marjorie para magnakaw ng pera sa matanda. Pero hindi naman niya naipaliwanag sa korte kung bakit ang DNA niya ay nasa drawer ng biktima. Ayon sa mga abogado ni Honey, wala siya sa tamang pag-iisip dahil sa kalungkutan na nararamdaman niya nang ginawa niya ang krimen. Lalo nga ng araw na iyon ay natalo siya sa sugal. Dapat umanong isaalang-alang ito ng judge na may hawak ng kaso. Pero sinabi ng prosecution na nasa tamang pag-iisip si Honey nang ginawa niya ang krimen dahil nagawa pa nga niyang kunin ang patalim na nagsilbi pang ebidensya laban sa kanya. Sa korte, napag-alaman nga na sa kabuuan, mahigit kumulang 1 milyong piso ang nawala kay Honey dahil sa kanyang pagsusugal. Naniniwala din ang prosecution na pagnanakaw ang motibo ni Honey kaya niya nagawa ang krimen. Alam daw kasi ni Honey na nagbenta si Marjorie ng property na ang halaga ay 304 million pesos. Posible umano na dahil nga natalo siya sa sugal, inisip ni Honey na nakawan ang matanda para mabawi ang mga perang kanyang naipatalo sa sugal. Lalo't alam niya na may pera itong malaki. Posible din na inakala ni Honey na ang napakalaking pera ni Marjorie ay itinatago niya sa loob ng bahay. At dahil nga sa pagkakalulong niya sa sugal, tinangka ni Honey na nakawan ng pera si Marjorie. Napatunayan naman sa korte na ang mga mamahaling alahas ni Marjorie ay nasa bahay pa din niya matapos ang krimen. Tinanong naman ng prosecution si Honey kung bakit pinalabas niya nung una na wala siyang maalala sa nangyaring krimen. Sumagot naman si Honey at sinabing, "Nagpanik ako, hindi ko alam ang gagawin at sasabihin." Tinanong din si Honey sa korte kung talaga bang nanakawan niya si Marjorie kaya siya nagpunta sa bahay ng ginang ng araw ng krimen. Sumagot naman si Honey at sinabi na, "Hindi, papasok lang talaga ako sa trabaho ng araw na iyon." Naniniwala naman ang prosecution na gawa-gawa lang ni Honey na siya ay nag-blackout nang bago mangyari ang krimen. Ayon naman sa psychiatrist, ang ikinilos ni Honey ay ibang-iba sa totoo niyang pag-uugali. Pero idiniin nito na malinaw ang pag-iisip ni Honey lalo na nangyari ang krimen. Ipinakita naman ng prosecution ang isang text ni Honey sa kanyang asawa matapos mangyari ang krimen. Ayon sa text ni Honey kay Nick, "Pakiusap, mamamatay na ako at sa tingin ko ito ay mas mabuti para sa akin. Hinding-hindi ka maniniwala sa akin magpakailanman. Mas mabuti pang mamatay na lang ako. Alagaan mo maigi ang mga anak natin. Sawang-sawa na ako sa buhay na ito. I'm really sorry." Matapos nga ang ilang araw ng trial sa korte, sa huli hindi tinanggap ng korte ang sinabi ni Honey na wala siya sa tamang pag-iisip nang gawin niya ang krimen. Kaya naman ibinalik sa kasong murder ang ikinaso kay Honey imbis na manslaughter.
Matapos ang 5 oras na deliberasyon ng kaso, napatunayang guilty sa kasong murder si Honey. Hinatulan si Honey ng 22 years na pagkakulong para sa pagpatay niya kay Marjorie. Masaya naman ang anak ni Marjorie sa naging hatol kay Honey. Ayon sa anak ni Marjorie, halos hindi niya matingnan ang kanyang nanay nang nasa ospital pa ito dahil sa napakatinding mga pinsala na tinamo ni Marjorie. Aalalahanin na lang daw ng anak ni Marjorie ang magagandang alaala kasama ang pinakamamahal niyang nanay. Ikaw, sa tingin mo, ano kaya ang totoong naging dahilan ni Honey kaya niya nagawa ang krimen? Ito ba ay dahil nalulung siya sa sugal? O dahil sa naging karanasan niya sa pag-migrate niya sa Australia? Naniniwala din ba kayo na hindi maalala ni Honey ang nagawa niyang krimen? O gawa-gawa niya lang ang mga kwentong ito? Ikaw, may kilala ka bang nalulong sa sugal at nakagawa ng krimen? Marami pong salamat sa inyong panonood. Meron ba kayong mga kwento na gusto nyong i-share sa ating mga manonood? O kung may personal po kayong kwento na gusto nyong i-feature sa ating channel, i-comment down below nyo lang ang inyong mga suggestions. Para naman po sa dagdag kalaman, i-subscribe nyo din po at i-follow ang ating iba pang YouTube channel katulad ng Tagalog Facts and Mysteries by DJ Sean at Manila Boy Wonder Philippines. Marami pong salamat sa pagsuporta nyo sa aming mga channel. God bless everyone!